Yo, yo, what's up mga kabuting-ting? Yan, good day po sa ating lahat at welcome back sa ating munting channel. Yan na, dito tayo ngayon sa Matalom Leyte dahil mayroon tayong home service at bago ang lahat, tayo po ay mag-almusal muna dahil hindi pa tayo nakapag-almusal dyan kaninang umaga dahil maaga yung aking pagbiyahe. Pero nakapagkape naman. At dito naman sa aking kinainan mga kabuting-ting ay ito rin yung pag-home servicean ko. Nag-message lang kasi sila sa aking messenger dahil minsan na rin akong nakagawa sa kanila ng twin tub washing machine at isang ice crusher. At yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At konting favor lang mga kabuting-ting, baka pwedeng wag po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin, lalong-lalo na ngayon. Mayroon akong ginagawang bahay na hindi pa naumpisahan, bahay na kubo. So yun lang yung aking kahilingan mga kabuting-ting at nawa sana ay inyong mapagbigyan. At kung magtanong kayo mga kabuting-ting kung ano yung aking ulam, so ang ulam ko dyan ay tinulang barilis. At nag-order lang ako dyan ng 1.5 kanin. Mahilig kasi talaga ako sa may sabaw, kaya tinula yung aking ulam dyan. At yan, shout out sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. At ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa aking munting channel. Naway hindi po kayo magsawa. At sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel, yan, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Sana po ay hindi kayo magsawa sa aking mga upload na video na pabalik-balik lang. At kung nakita nyo mga kabuting-ting, ay ako po ay nagpunta doon sa tindera at humingi ako ng sabaw dahil natapon yung sabaw, natapon sa aking bibig. Ang hilig ko rin talaga kasi sa sabaw mga kabuting-ting, kaya ayun, natapon sa aking bibig. Kaway-kaway siya na, boss. Kaway-kaway ba? Yun, no? So, yun ang mayari, mga kabuting-ting. At ito naman yung dalawang electric fan niya na ipapagawa. Dalawang stand fan na camel at pinas-forward ko ito dito banda. Kahit pa paano, bawas-bawasan yung pagkahaba ng video na ito. Dahil isang oras ito mahigit, pero iksi na lang. So, kukunin ko lang yung aking gamit dito. Yan, dito tayo po pwesto. At kunin ko rin yung aking toolbox na 15 kilos yan. Araw-araw po yung bit-bit mga kabuting-ting. Ito yung unahin natin mga kabuting-ting. Ito pala, dahil ito yung malapit doon sa extension. So ayos ko lang yung aking tripod para makita nyo kung ano yung aking gagawin at ibababa ko lang ito. Yan, bali ito yung ating ititesting mga kabuting-ting. Tanggalin lang natin yung power cord. Saksak natin dito sa kanilang extension. Yan, saksak natin. Pindutin natin sa number 1. Yan, kung nakikita nyo, hindi may ikot. At wala ring ugong. Ay, yun. May ikot, oh. Yung mabagal. Yan ay naka number 2. Lagay natin sa number 3. Yan, oh. Maandar. Kaso, mabagal. So, try natin itong tignan. Kala ko ay walang ugong. Sa number 1 kasi walang ugong. So, tanggalin lang natin yung pangharap na screen. Gamit tayo ng shed cutter. Bigas. Ayan. Tapos, yan, napakalambot, oh. Oh. Tanggalin natin yung pinaka-LC para matrace talaga natin na malambot. Ayan. Saka natin ikutin yung kanyang shafting. Ayan, napakalambot nga mga kabuting-ting, pero hindi talaga ganun kalambot. So, dahil umaandar, tanggalin na rin natin tong screen para malinisan natin. So, diretso tayo dito. Sapinan lang natin ang karton. Ayan. Ayusin lang natin yung video para kitang-kita nyo yung ginagawa. So, tanggalin lang natin itong knob. Ayan. Tapos, tanggalin din natin yung tornilyo. Ayan, ito yung ating pagpagan muna mga kabuting-ting dahil palikabok or madumi. Ito mga kabuting-ting, may gumawa na nito. Ayan, oh.
Pero ito, hindi akong gumawa nito. Dahil hindi naman electrical tape yung nilagay. Pero ito yating kailangan na baklasin dahil kailangan nating malangisan yung loob. Pero yung kapasitor nito tiyak ko may problema na siguro. Tanggalin lang natin yung tornilyo sa swing arm. Yan. Huwag tayong pakampante lagi na kahit wala tayong naalog or malambot. Ibig sabihin ay sira na yung baka may sira yung bushing, kaya kailangan nating tanggalin yung pinaka tornilyo nya. Kaso loose thread na yung tornilyo sa kapasitor nito. So dahil loose thread na yan, tanggalin lang natin itong gamit tayo shed cutter. Huwag na natin dito ilagay dahil yung kanyang ay ito na yung kapasitor. Tester natin mamaya yan kung ilan ang laman. Balatan muna natin. Ayan. Tapos yan, ito yating babaklasin para malangisan yung loob. Para ma-check na rin yung bushing kung good ba talaga dahil malayo ito. Kailangan natin i-check yung bushing. So tatanggalin lang natin yung itong 4 na tornilyo at ganoon din tong tornilyo na ito. So hindi ko na siguro ipakita yung pagtanggal ng tornilyo dyan para hindi mahaba yung video natin. Ayan, natanggal ko na yung mga tornilyo na dapat tanggalin. Sunod, angat lang natin ito. Ayan, medyo maganit siya mga kabuting-ting dito sa likod. Pagpagan muna natin. Ayan, so dahil umaandar ito, talian na natin ang cable tie yan. Baka mamaya na-disgrasya pa dahil yung kanyang mga cable tie ay malutong na. So talian na natin ang cable tie. Yan. Tapos putulin lang natin. Pasensya na kayo, medyo maingay. Nasa tabing kalsada kasi tayo. Ayos ko lang aking lipat ko lang. Yan. Pagpagan lang natin. Tapos ganoon din ito. Pagpagan natin. Bushing nito okay naman, walang problema. So baga langisan lang natin yung kanyang foam. Yan. Tapos yung kanyang shafting, yan o, nakikita nyo, walang ka-groove dito. So good pa yan. So gagawin na lang natin ay magkabilaan ang paglagay natin ng langis. Yan, langisan natin dito sa harap. Ganon din yung shafting. Tapos gaganyan-ganyan natin para yan. Tapos langisan din natin yung shafting mga kabuting-ting. Yan. Tapos assemble natin. Baka kapasitor lang problema nito kaya? Kapasitor. Tapos pirahon na lang pong gihinluan para mabutangan og langis. Yan, salpak natin ito. Yan. Tingnan natin. Ayan, lalong lumambot. So babalik ko lang yung 4 na tornilyo, ganun din yung tornilyo dito. So stikot muna kayo dyan. Ayan, bali nalagyan ko na ng tornilyo. So ngayon, tester natin yung kapasitor. So kuha tayong tester. Kung kapasitor ba ang problema nito? Tingin ko kapasitor lang mga kabuting-ting dahil hindi naman ganun ka sikipan yung kanyang shafting pag ikutin. Maluwag din. So yan. Ito ay ating i-on. Tapos silik natin sa oil. Yan. Kaso ayan. Yan na lang. Parang kita yata yan. Yata lang ay masilaw. Hindi ko rin kita. Ayan. So nakasit pala dapat yan sa capacitance. Ayan. So ito yung capacitor na nakakabit. So tignan natin. Ito ay 1.5 microfarad. Ayan o. At mayroon na lang tayong na reading na 200 or 305. Ayan, pa iba-iba yung kanyang reading. Ayan o. So ito ay sira na. So ito lang yung problema. Excuse me po. At ito naman yung ating ipapalit. Yan, 1.5 microfarad din. So ito yung ating tanggalin.
Pero yun mga kabuting-ting, mapapansin nyo, parehas. Pero hindi ako ang unang gumawa nito. Siguro ay mabagalan din. Siguro hindi nilangisan yung pinakaloob niya, kaya bumigay din. Sa bagay, kahit naman bago, ay bumibigay naman talaga. Or nasisira din. Dahil wala namang gamit na hindi nasisira. Talagang nasisira. So, yan, balatan lang natin ito. Ayan, tapos dugtong lang natin ito. Ayan, tapos ayan ay lagyan lang natin ng electrical tape. So ayan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape mga kabuting-ting. So hindi natin ito dito ilagay, dito na. Dahil sinira na natin yan, dahil lustrade yung tornilyo. So tanggalin lang natin tong tornilyo na ito. Tapos kabit natin itong kapasitor dito, o ito tornilyo natin. So madali lang ang problema nito ng ating home service, hindi na tayo pinahirapan. Ewan ko lang sa isa kung anong problema nun. Ayan, tapos lagyan natin ito ng cable tie para hindi pangit tignan. Nag-iisang cable tie na lang, pero marami siguro sa box na nahuhulog. Kaya wala na sa lagayan ng plastic. Ayan, tali lang natin para hindi pangit tignan. Ayan, so symbol natin. Ayan, tornilyo natin yung swing arm. Ayan, tapos try natin, paikutin, patayin muna natin. Ayan, saksak natin yung power cord. Tapos pindutin ko lang dito sa number 1. Ayan, napakabilis na nito. Ayan o, mabilis. So okay na yan. So problema nito, kapasitor lang, tapos binuksan natin, tapos nilagyan natin ng langis yung foam. Ganon din yung shafting. So tanggalin. Linisan ko muna yung screen at hindi ko na ipakita yung paglinis. Yan, bali nalinis ko na yung screen, pati ito. Pero mayroon akong nakalimutan mga kabuting-ting na ikabit or isauli. Yan, ito ay dito yan nakalagay. Dito, yan, dyan. Kailangan ko itong isauli dahil kung hindi ko ito lalagyan, lalaki ang butas yan dyan sa habang ito ay magsuswing. Kaya kailangan mo itong ibalik. So ibabalik ko muna ito, hindi ko na ipakita. Ayan, ibalik ko na mga kabuting-ting yung pinaka-washer niya. So ngayon, assemble na natin ito. Para yatang may buhok. Hindi ko napansin yung buhok kanina. Tanggalin muna natin. Linisan nga muna kaya natin yung shafting para malinis. Tanggalin muna natin ito. May mga buhok-buhok. Ayan. Linisan muna natin itong shafting. Dahil marami palang buhok, kagduwang hindi ko napansin ah. Ayan. Gamit tayo ng liha. Tapos pandarin natin para mabilis. Tapos ano lang natin, steady. Tapos saksak natin yung power cord. Ayan. Ayan, mandar ka agad dahil naka number 3 na. So para mabilis lang. Kung mayroong tumawag na naman mga kabuting-ting, sagutin ko muna ito. Stipot lang muna kayo dyan. Nawala. Matagal ko kasi sinagot kaya ayun, nawala tuloy. Ayan mo, tatawag din naman ulit yun. Ayan. Ayan, balik natin yung C-clip o yung pinaka-stopper nya. Ayan. Pagpagan na rin natin ito dahil nalinisan na natin. Napaklas na natin. Ayan, pwede na yan. So simbol na natin. Yan, habang ngayon ay ating ina-assemble mga kabuting-ting. Yan, mega love shoutout kay Sir Anton Sumiog, Roldan Mendoza, Danny Monte Hermoso ng Antipolo City, John Gibara, Romel Cartoneros, Lorde Hilada, Ambrosio de Guzman, Monico Miller ng Antipolo City. Yan, mega love shoutout sa inyong sa mga nabanggit ko at sa mga gustong magpa-shoutout, yan, maaari lang po kayong mag-comment sa comment section at kung mayroon kayong mga katanungan mga kabuting-ting, yan, i-comment nyo lang po. Ayan po ay aking sasagutin sa aking makakaya dahil ako po ay hindi po nakapag-aral nito. Kung sa bagay itong aking natutunan ay experience lang.
Ayan. Nakatayo na. Pindutin natin sa number 1. Ayan, ikot kagad. At nagsuswing din. Okay na yan mga kabuting-ting. Lagyan natin sa number 2. Ayan. Number 3. Ayan, okay na sa all right. So dito naman tayo sa isa. At dadalhin ko lang yan dito. Yan, dyan natin dadalhin. Ayan, bali naibaba ko na yung isa mga kabuting-ting. Brand ito, Camel pa rin. So try natin itong testing. Yan, saksak natin yung power cord. Tapos putin lang natin yung switch. Yan, mayroon siyang ugong. Kaso ayaw umikot, pero mayroon talaga siyang ugong. So para makita nyo na mayroon talaga itong ugong, bubulol pa. Yan, ito yung ating iti-tester. On lang natin itong ating tester. Select natin sa OL, sa sana all ni Master. Master, ano pangalan nun? Ayan o, meron tayong nare-reading na 441 dahil mababa yan dahil naka number 3. Lagay natin sa number 2. Ayan, tumaas. Lagay natin sa number 1. Mas lalong tataas yan. Ayan, tumaas ng konti. Kaso ang tanong kung nakikita nyo nga ba, masilaw kasi. So, basta ito may power. Check natin yung kanyang LC. Tanggalin muna natin itong kanyang switch. Ayan. Tapos ganyan lang natin. Tapos ilapag ko yung aking camera or video or cellphone. So ito yung ating tanggalin yung pangharap na screen. Madumi ito. Tapos ikutin lang natin yung LC. Ayun, maganit. Ayan o, maganit. So dahil maganit ito, baklasin natin lahat. Yan, habang ayan ay aking binabaklas mga kabuting-ting. Yan, shout out ko lang yung aking mga kaibigan sa YT na hindi ko na shout out kahapon. Yan, uunahin ko lang po yung aking i-shout out, yung aking pinakamamahal na White Fairy TV, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, Pode Expert, Brother Joe Music, Atin Inday, Aliyo TV. At may galab shout out kay Idol Kois Repair and Tutorial, Andy Rabino TV Tech, Andy Rabino to, Maying Tech PH Official, Edwin Sagayno Mix Vlog, Jeros Flores Mix TV Vlog, Teletech Chair, GW Jingward TV, Bro Gabriel Soroy Sogbo, Lex TV Official, Edstick, Andy Tech, Nelt Vlog, Rap Mix TV, Manong Lakay Channel, Farmer Boy TV, Ronel Habagat, Rodolph Oy Studio, Easy Cooking with Iwin, Bibs PH, Atemers, Buhay Barrio, Train Vlog, Panoy Isdaan Vlog, Leodatic TV, Roger Cedric, Kaibigang Josh Electrical Vlog, Kaibigang The PBG Blubber Pan, Cherry Classroom, Bongbik TV, at kay Idol Wild Boys na Bulastog, Ater Vlog, Mr. Fighter, Big Rock, KRC Pan, Lover 2010, Ronald the Farm Boy, Mr. Sapulno Vlog, Teknoy Vlog, Vlog ni Lovely, Pex and Review, Lendras Cover, Kerry Mendoza Vlogger, mga Igsoon Vlog, Mercy Wirham, Amigos Amigas TV, Mercy Lim, MRB Max, Robokay Master, Vlogger Kuno, Lumaga Vlog, DHB ng Cotabato City, Nelper Kabida, Darwin Tech, Soktek, Rickman Mix Vlog, Nanatanan TV, LNL, Dibu Diso, MPTV, GMD Official, Marasigan Channel 72, Otoy TV Vlog, Lisa Anosir, Russell Laurenti Vlog, Bina Robertson, yan si Rico Auman, Bisayang Lagan, Do Mix Vlog, Master GT Rewinding, Titing Mandaragat, Fishing Mix Adventure, Master Goyets Kalikot Adventure, Jimenez, Eva and Vlog. Yan, shout out sa inyong lahat mga idol. Yan, good yung shafting nito mga kabuting-ting, walang problema. Yan, dito sa harap parang langis lang yata. Try natin langisan. Yan. Tapos gaganyan-ganyan lang natin. Ayan, lumambot na siya. Pero kailangan natin itong ilabas para malaman natin kung may problema ba yung bushing nito or wala. Tanggalin lang natin itong stopper o yung kanyang C-clip. Tapos lihain lang natin yung shafting. Pero magtatanggalin pala muna natin itong spacer kaso nabasag. Pero okay lang yan kahit nabasag. Kahit wala na natin lagyan. Okay lang yan. So ito yung ating lihain lang. Yan, labas lang natin. Ayan. Palitan na natin yung itong ano na to, bushing na yan. Dahil alanganin na ako.
Tanggalin lang natin tong spacer. Tanggalin na rin natin itong habang spacer. Tapos kuha lang tayo ng liha na hindi masyadong magaspang ito kasi magaspang ito. Yan. Bago natin lihain, punasan muna natin ito. Yan. Mayroon ng groove pero hindi pa ganong malalim. So kaya pa ito lilihain. So lihain lang natin. Maangat yung ano. Ayan. Makinis na. Ayan o. So good na ito. So magpapalit tayo ng bushing isa sa harap. Pagpagan muna natin. Ayan. Tanggalin lang natin tong lock sa bushing. Ayan. Napakadumi. So isang bushing at saka kapasitor na yung ating nagamit. Kapasitor dun sa una nating ginawa. Tapos dito naman bushing. So kuha lang tayong bushing. Medyo may kamahalan yung bushing dito sa amin mga kabuting-ting, kaya konti-konti lang yung aking dinadala. So ito yung ating ikabit. Nako, matigas. Kagbuwang na. Ibuka lang natin. Mahirap itong ganitong klaseng bushing, kaya ibubuka lang natin ito. Kasi kung tatanggalin pa natin yung pinaka-lock nya, yung flower, may hirapan tayo niyan pabalik. Kaya ibubuka lang natin ito. Hindi tayo nahirapan. Kaya ayun, pumasok din. So yan ay ating ibabalik yung ating ibinuka. Pukpukin lang natin ng flat screw. Gamit tayo ng flat screw at gumamit din tayo ng kahit anong pamukpok. Itong ginamit ko, shed cutter. Yan. Kailangan yung bushing, pagka galawin mo sa kamay, hindi magagalaw. Pag nagagalaw yan, kailangan mong uulitin yan. Ayan. Ayos lang natin. Ayan. Tapos gagalaw-galawin lang natin sa kamay. Ayan, hindi nakagalaw. So ibig sabihin, good na yan. Pwedeng ibalik, pwedeng hindi, pero ibalik natin. Ayan. Okay na yan. Tapos pagpagan lang natin ito. Talian natin ang cable tie dahil yung kanyang mga cable tie ay tingin ko malutong na. Talian natin. Ayan. Dandahanin lang natin, baka mamaya ayan yung cable tie nya malulutong. So talian lang natin ito ng cable tie. Ayan. Tapos pagan muna natin. May isang hibla. Ayan. Ayan, pwede na yan. Dito, linisan natin. Tapos lalagyan natin ng langis yung kanyang foam. Dito sa kabila hindi na, dahil nilagyan ko na kanina yan. Ako. Yan. Pwede na yan. So symbol na rin. Yan, balik natin muna yung spacer dito sa harap. Nako, nagkabasag-basag na yung spacer. Kagbuwang na. Kuha tayong spacer na medyo makapal dahil dito sa kabila ganun din. Natanggal din or nabasag or ito nagiging ganito yung kanyang spacer. So kuha tayo ng spacer na medyo mataba-taba ng konti. Ayan, meron ako ditong spacer. Ayan dalawa. Isang makapal at saka hindi masyadong makapal. Ayan. So tanggalin lang natin ito. Dalawa ito. Yung isa nasa ilalim. Tapos itong isang manipis dito sa taas. Ayan. Tapos
Ilagay natin yan. Isa lang. Ganon dito ang spacer na medyo mataba-taba. Tapos spacer na manipis. Magbabawas na lang tayo kung sakaling sumobra or kung wala tayo makuhang kung wala tayo mahihila ba. So lagyan lang natin ng langis yung shafting magkabilaan. Yan. Tapos salpak natin. Tapos salpak din natin itong pangharap. Tapos iangat natin. Naku, malaki ah. Tingnan natin ulit. Ayun, okay na ito para sa akin. So ikakabit ko lang yung mga tornilyo, mga kabutingting. Hindi ko na ipakita yung pagkabit ng tornilyo niyan. Yan, bali nakabit na natin yung tornilyo, pero yung kapasitor hindi pa. So check lang natin yung kapasitor kung good pa ba ito. Ito ay 1.5 microfarad. Yan. Pulin lang natin para mabilis. Balatan natin. Yan, tapos kuha tayong tester. Yan, power on lang natin, select natin sa capacitance. Ayos lang natin para makita nyo. Tapos ito, hindi masyadong kita. Basta ito ay 1.5 microfarad. So ito yung ating tester. Kunin ko lang yung test probe. Ayan. Tingnan natin ito. Kung good pa ba yung kapasitor. Ayan, kung nakikita nyo, 0.9 na lang. 960. Ayan, 915. So ibig sabihin, ito ay sira na. So magpapalit na rin tayo ng kapasitor. So dalawa yung ating pinalitan dito, bushing at saka kapasitor. Kuha tayong kapasitor mga kabutingting, kung mayroon pa ba. So ito yung ating pamalit. Ito ay 1.5 microfarad rin. Tanggalin lang natin sa balot. Ayan o, 1.5. So yung pagkabit nito dito, hindi ko na ipakita. Ganon din yung paglagay ng electrical tape para hindi umaba yung video natin. Ayan, bali naidugtong ko na or naikabit ko na yung kapasitor at nalagyan ko na rin ng electrical tape. So ito ay ito tornilyo lang dito sa gilid. Pwede rin dito, yung katulad nung una. Pero natanggal naman yung tornilyo, so dito na lang sa gilid natin ilalagay. So yan ay ating ito tornilyo na. Yan. Tapos balik natin yung C-clip. Yan, malambot na ito mga kabutingting. Yan. Tapos pagpagan lang natin ito dahil madumi. Yan. Tapos balik natin ito. Itong kanyang washer. Malaking bagay ito pag ibabalik mo yung washer. Dahil habang nagsiswing yan, kakayurin niya naman ito dito, lalaki ang butas. So kailangan mo lang itong ibalik. Pero pwede naman ding hindi ibalik. Pero mas maganda kung ibalik. Ayan, tapos tornilyo natin yung swing arm. Ayan. So, hindi na natin ito i-testing. So, lilinisan ko muna yung screen, pati ito, pati yung takip. So, stipot muna kayo dyan. Ayan, bali nalinis ko na yung screen, pati ito, pati itong takip. So, salpak na natin ito mga kabutingting. So, habang ngayon ay aking ina-assemble mga kabutingting, yan na, tayo ay magkwentuhan muna. Pagkatapos nitong ginagawa ko na electric fan mga kabutingting, ito ay tatlo. Mayroon pang dinagdag na 12 inches na desk fan na Asahi ang brand. At pagkatapos ko gawin ito, siguro na sa mga 5 minutes lang ay umulan. Kaya ako ay hindi na nakapaghanap buhay dahil umulan mga kabutingting, sayang. Natapos ko gawin yung tatlong electric fan na ito mga kabutingting. Itong aking home service ay nasa mga alas 9 mahigit. Mahaba pa sana ang oras, yun nga lang hindi na ako nakapaghanap buhay dahil sa ulan. Ito, yan, napakalakas ng ulan yan mga kabutingting. Kaya na-stack up ako dito sa aking ginagawaan. Ayan, testing na natin yan mga kabutingting. Yung isa, kanina pa na-testing yan. So, saksak natin yung power cord dito sa isa. Yan, ito hindi ko pa ito tinisting kung ito ba'y umandar na. Sabagay umaandar naman ito dahil good naman yung kanyang motor nito. So ikutin ko lang dito sa number 1. Ayan, ikot ka agad. Ayan, baka sabihin nyo hindi naka number 1 yan. Ayan o. Ayan, naka number 1 talaga yan. So ikot siya agad. Tapos lagay natin sa number 2. Ayan, bilis na yan. So okay na ito mga kabutingting. Lagay natin sa number 3. Ayun, lalong bumilis. Meron pa nga isa mga kabutingting, oh. Yan. Pero hindi ko na ipapakita yan.
Dahil yan naman daw, umaandar. Pero hindi ko alam kung anong problema. So gagawin ko muna yon. At hindi ko na bibidyohan yon. Hahaba na yung video natin. So yan, bali kwento ko lang sa inyo mga kabutingting yung problema nitong dashpan na 12 inches na ang brand ay Asahi. Pinapalitan lang sa akin dito ni kuya ng power cord, gumagana naman, yun nga lang babagal. Pero tinawag ko muna siya bago ko pinalitan ng kapasitor na bago. So ito yung ating mga pinalitan. Ito, kapasitor dito. Tapos ito yung kapasitor dito sa yan, sa kulay na dark green ba yata tawag dyan, basta green na lang. So yan yung ating pinalitan, tsaka bushing. Tsaka doon naman sa una, yung kapasitor lang naman yun. So yan ay okay na ito mga kabutingting. Yan, tingnan mo kuya. Yan, number 1 pa lang yan. Number 1 na lang. Busog na, ganina, hinajam to. So testing na natin lahat ito. So ito nga pala yung mayari mga kabutingting. Gwapong gwapo. Ayan o. So yan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng ilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po. Okay na, boss. Gapong-gapo talaga yung may-ari.